lang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyo mga iskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw. Iniubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang mga sinisingkalaw ninyo ang mga pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa ninyo. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya ay parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipinumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ipinanumpa ang mga ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipinanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipinanumpa ay ang mga handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambana nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanunumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang mga nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Ano ba ang mas mahalaga? Yan ang naisabihin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ano mas mahalaga sa pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya? At itong naisituro ni Jesus. Minsan sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, sa iba tayo nakatingin. Iba yung pinahahalagahan natin. At ang pinahahalagahan natin yung panlabas. Pinakikita ng lahat. Yung mapapansin ng lahat. Pero para kay Jesus, sinasabi niya, hindi yung nakikita ng iba, kundi ang mas mahalaga sana sa ating buhay Kristiyano ay yung laman ng puso. Ang laman ng puso na nagmamahal sa Diyos, ang laman ng puso na nais makinig sa salita ng Diyos, ang laman ng puso
na tumutugon sa Diyos. Kaya, ang paalala ni Jesus sa ating ebanghelyo at pinabulaanan niya ang mga Pariseo ng mga mapagpaimbabaw. At ang tao mapagpaimbabaw, sa labas nakatingin, sa image niya, kung anong sasabihin ng iba, kung anong makikita ng iba. Pero hindi niya pinapansin ano yung laman ng puso niya. Yun yung tao mapagpaimbabaw. Nakatuon sa panlabas, nakatuon sa image, nakatuon kung sa ano ang sasabihin ng iba. Pero ang tao na lumalago sa pagiging totoo sa Diyos, ang laman ng puso ang mahalaga. Ang puso na nagmamahal sa Diyos, ang puso na nagmamahal sa kapwa, ang puso na handang mag-alay at magbigay. Dahil ang tao nga handang mag-alay at magbigay, handang maglingkod. At yun sana ang mas bigyang pansin natin bilang mga Kristiyano sa ating paglalakbay. Nabigyang diin ang laman ng puso. Mas bigyang pansin ang ating kalooban na hinuhubog na salita ng Diyos na ating naririnig. Susunod na ho yung pagkilos natin . Susunod na ho doon yung pagtrato natin sa kapwa . Susunod na doon yung pagmamalasakit natin sa kapwa. Dahil ang unang nahubog ay ang puso. At kung ano ang puso, yun din ang gawa. At yun sana yung naisin natin. Pagiging totoo sa harapan ng Diyos. Pagiging authentic. Sa harap ng Diyos, sa harap ng kapwa natin, totoo ang laman ng puso. Totoong nagmamahal, totoong naglilingkod. Hindi kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi para sa likes at sa picture lamang. But what really is in the heart. At yan ang nais patunguhan at nais ituro ni Jesus sa kanyang pagpuna sa mga Pariseo at Iskriba. Ang mga Pariseo at Iskriba na nakatuon sa panlabas na imahe, sa panlabas na tingin. Pero sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa pagtrato sa kapwa, parang nag-iiba yata. Sana tayo mga Kristiyano, sa paglago din natin sa ating pananampalataya, sa ating pagpili kay Jesus araw-araw, mas bigyang halaga ang laman ng puso sa kanayong panlabas. Susunod na lang yon. Kung ang puso ang nahubog, magbabago din ang ating pagkilos at paggawa. Kung si Jesus ang laman ng puso, natututo tayong maging mapagmalasakit at mapagmahal sa kapwa natin. Ang puso ang mas mahalaga. Ang puso ang mas bigyang diin at importansya. Hayaan mong hubugin ni Jesus ang puso mo ngayon. Amen.